gifted talaga ang mga Kristiyano. Ibig sabihin, pag sinabi mong gifted ka, may nagbigay ng gift sa'yo. At nalaman ko, na-realize ko lang, isa sa mga gift natin mga Kristiyano ay yung matanggal yung takot mo. Ayun yun eh. Kasi ganito po yan eh. When you experience something so traumatic sa yung life, sa buhay mo, kapag nakikita mo yung nagpapaalala sa iyo ng trauma na yun, natatakot ka. Pero kapag dumating na yung time na maski nakikita mo na yung nagpapaalala ng trauma yun sa iyo, ay hindi ka na natatakot, well, congratulations. Dahil yan po yung gift na sinasabi ko. Si Jesus din yung nag-aalis ng takot doon sa mga traumatic experience. Halimbawa, pag nakikita mo itong lugar na ito, itong tao na ito, it reminded you of something not really good that happened to your life before, way back. Yung iba, kapag akala nila nakamove on na sila dun sa experience na yun, pero pag nakita pa nila yung tao o yung nagre-remind ng experience na yun sa kanila, natatakot pa rin sila eh. Pero pag dumating na yung oras o yung time na, hindi na ako takot, parang wala lang yung ganon, that's superior, that's extravagant feeling of, yes, mapapa-thank you Jesus ka na lang talaga na, Lord, salamat, because sa lahat ng yan, ikaw pa rin. Alam mo, nakalagay po sa Bible na you prepared a table for me in front of my enemies. Diba? You prepare a banquet for me in front of my enemies. Yan po ay isang katibayan na pag Kristiyano ka, hindi ka natatakot doon sa mga pangit na mga nangyari sa iyo dati. Na parang maisip mo man ito, ma-remind ka man ito, hindi ka nakakabahan. Natanggal na yung kaba. Yung pagtanggal ng kaba ang sinasabi ko na, wow, hindi na ako takot. Di ba? Malaya na ako. That's great. That's something na talagang, Lord, salamat po. Di ba? Ulitin ko, marami akong kilalang tao na nakamove on na ako, malaya na ako. Pero upon reminding of something like, okay, let me put it this way. Nakapag-asawa na itong lalaki ng isang babae na talagang mahal naman niya. Siyempre, mahal niya. Okay, love niya, di ba? Pero nakita niya yung ex niya, parang may something pa rin na nararamdaman, di ba? Yung parang ganon. Then kalaunan, mag-uumpisa na yung tawagan nila na mag-ex. So masisira yung samahan ng mag-asawa. Diyan ko lang po inahalin tulad ito. Parang ganito rin po sa nangyayari mga traumatic experience. Ay, nakamove on na ako sa trauma yun. Tapos na. Pero pag naalala mo yung trauma yun, bumabalik ka na naman doon eh. Yun po hindi maganda doon. Tulad ng isang lalaki na nahulog na naman sa pangangaliwa. Alam nyo, malakas po ako makadiscern eh. May kilala po kami dating ganyan na may isang party na na-meet niya yung ex niya. Parang na-discern ko na mahuhulog ito sa kasalanan. Ako, nagkakatuo nga po. Nabalitaan ko, naghiwalay na sila ng asawa niya na nagpakita sila ng image sa aming mga kaibigan nila na maganda yung samahan nila. Which is true naman po, mahal nilang isa't isa. Pero dahil na-meet niya naman niya yung nakaraan na dati niyang syota, nahulog na naman siya dito. Yan po ang sinasabi ko. Kaya delikado po yung nami-meet mo yung nakaraan eh, kung tutusin. Not until matatag ka na. At ang katatagan ng isang tao ay na kay Christ. No? Yun po yun. At yung sinasabi ko po ito ay, alam ko po yung sinasabi ko, sapagkat ito po ay isang pastor na malapit sa akin. Yung dati niyang playing, dati niyang na-meet niya, akala niya, kaya niya, the rest was history. Hindi ko na po babanggitin. No more kwento-kwento. Okay? So, mas lalo po sa trauma, alam nyo, lahat tayo dumarating tayo sa mga traumatic experience. Pero kung alam natin yung traumang yun ay talagang hindi na maganda ang binibigay sa atin ito, it's time for us na ipag-pray na po natin sa Panginoon na, Lord, alisin mo na ng tuloy ng traumang yan. Dahil ang traumang yan ay walang gagawing mabuti sa buhay ko. Okay? At pag dumating na po yung time na maski naalala mo pa yung mga traumatic experience mo at hindi ka na natatakot, well, yan po ay napakaganda. Congratulations. Malaya ka lang talaga.
Thank you. Happy Monday morning. Makulimlim pero happy tayo. Thank you, Chi.